Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Ngayon po ay ginugunita natin ang lahat ng mga pumanaw na Kristiyano sa ating pagpupuri at pasasalamat sa Diyos sa banal na pagdiriwang na ito. Atin silang lahat ng mga mahal natin sa buhay na nauna na sa atin, ang ating mga kaibigan, mga kakilala, mga taong pinangakuan ng mga panalangin at lalo tigit yung mga taong walang nakakaalala sa kanila, mga kaluluwang nakakaalala sa kanila, ay ating ipagdasal na nawa ang awa at habag ng Diyos ay paging dapatin sila na makasapit na at makapasok sa Kanyang kaharian. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, digin mo ang aming mga kahilingan upang sa pagpapahayag ng aming pananampalataya sa anak mong nabuhay mula sa mga patay, ang aming pag-asang manabik sa pagkabuhay ng mga lingkod mo ay tumibay sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos, at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan, at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan, ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan, kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal,
Magniningning silang parang ningas na nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig, at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan, at ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat sila'y mabuti at maawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsasalita, at hindi rin makikita mga matang sadyang-sadya, at hindi rin makarinig ang kanilang tenga, at hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako'y takot, nasasabi kong kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito'y iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod, yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa Kanyang kamatayan? Sa makatuwid tayo namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halika kayo mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at panirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaremtan.
nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nasa bilangguan at inyong pinuntahan. At sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa mga diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan at itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po magandang araw sa inyong lahat. Tayo po bilang mga Kristiyano Katoliko ay naniniwala sa communion of all the faithful of Christ. Tayo po meron tinatawag na 3 stages of the church. Ang una po ay pilgrim or militant church. Those who are pilgrims on earth. So tayo po ito. Pangalawa po ay yung suffering church. Ito po yung mga yumao na nililinis sa purgatorio, na hindi pa sila nakakapunta sa langit. At ang panghuli po, pangatlo, ay yung triumphant church. Sila po yung naando na sa langit. They are the blessed in heaven. And ang lahat pong ito, ang tatlo pong itong ating nabanggit, tayo'y bumubuo sa isang simbahan, yung tinatawag nating the mystical body of Christ, ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. And we believe in this communion na ang mahabagin at mapagmahal nating Diyos at ang kanyang mga santo ay palaging nakikinig sa ating mga panalangin. Kahapon po ay pinagdiwang natin bilang isang simbahan ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Ito po ay nagpapaalala sa atin ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa mga taong bagamat mahihina at naging makasalanan din katulad natin, subalit nagsumikap at umasa sa habag ng Diyos, sila ngayon ay kapiling na ng ating mapagmahal na Diyos sa Kanyang kaharian, kung saan tayong lahat ay inaangyayahan at inaasahan din ng Diyos na makakarating pagkatapos ng ating buhay sa mundong ito, sa ibabaw ng lupang ito. At ngayon naman po sa araw na ito ay pinagdiriwang natin o ginugunita natin ang lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Yung mga yumao, yung mga mahal natin sa buhay, yung ating mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kakilala, at naging marahil katampuhan natin sa buhay na ito, silang lahat ay ating ginugunita
sa araw na ito. Ano, kilala natin sa tawag na araw ng mga patay. Ayon po kay Monsignor Jose C. Abriol, sa kanyang sinulat na talambuhay ng mga santo, si San Odilon, na abad o pinuno ng Cluny sa Pransya, ay naging kasangkapan ng Diyos, instrumento ng Diyos upang mapalaganap ang pag-alaala sa mga patay sa araw na ito. Noon pong 10th century, inutos niya sa kanyang mga monghe na ipagdasal ang mga patay at ilaan ang November 2 para sa mga kaluluwa sa purgatorio. No? Ito po ay tinularan ng ibang bansa, ng maraming bansa, hanggang lumaganap sa buong simbahang Katolika hanggang ngayon, magpahanggang ngayon. Kaya ko po mga minamahal na mga kapatid, ang mga kaluluwa na bagamat naghihirap sa purgatorio at nagbabayad puri sa kanilang mga nagawang kasalanan, sila ay may pag-asa na makarating sa langit. No? At sila po ay nangangailangan ng ating tulong, ng ating panalangin, no? At habag upang mapadali yung kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Malaki po ang may tutulong natin sa mga yumao, yung ating ginagawang mga panalangin, yung ating mga pagdarasal sa kanila. At ngayon nga po ito yung special na pag-alaala natin sa kanila. Yung pag-aalay natin ng panalangin para sa kanila. No? Pagtulong natin sa kanila sapagkat tayo po ay may magagawa para sa kanila. Sa kanilang sarili, wala. No? Sila'y nagdurusa doon. Pero tayo mayroon ang ating mga pagdarasal. At ang ating ding pagdalo ng banal na misa at pagtanggap ng banal na komunyon. Ano ito, inaalay natin para sa kanila. At yung ating ding ginagawang mga pagpapakasakit, no? Alang-alang sa kanila, malaki rin po ang maitutulong nito para sa kanilang madaling pagpasok sa langit. Ito po ang ilan lamang sa magagawa natin para sa kanila. At kapag sila naman ang naroroon na sa langit at kabilang na sa tinatawag nating triumphant church, no? Sila naman po ang may magagawa sa atin. Sila naman ang magdarasal para sa atin. Ano po? Pero tayo, na nandito pa sa daigdig na ito, may magagawa rin tayo para sa ating sarili. Siyempre, sa biyaya at awa ng Diyos. Once and for all, we are already saved by Jesus through His Paschal mystery. But not yet, because we also have to do something for our salvation, na ipinapahayag po ngayon ating napakinggan sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. No? Yung ating ginagawa sa iba, lalo tigit sa mga nangangailangan, yung pala'y ginagawa din natin sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya sa kanyang mga alagad at sinasabi rin sa atin ngayon, no, darating ang panahon, ito po yung last yung judgment day, ano po, yung last days. Darating muli ang ating Panginoong Jesucristo nakasakay sa alapaap, kaupo sa kanyang trono, at katulad ng isang pastol, no? Matitipon sa kanyang harapan ang napakaraming tao at paghihiwalay niya. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan at ang kaliwa ay ang mga kambing. No? Sasabihin niya sa mga nasa kanan, "Hali kayo mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo sa kaharian na inilaan sa inyo noong una pa. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, no, walang maisot at inyong pinaramtan, at marami pang iba." Sasabihin na, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang walang maisuot, nagutom, nauhaw, etc., etc., at kayo aming pinaglikuran?" Sabi ng Panginoon, "Nang gawin ninyo ito sa isa sa pinakmaliit na ito, sa akin ninyo ginawa. At gayon din ang sasabihin sa mga nasa kaliwa, no? Pasapoy kayo
na hindi namamatay, na inilaan sa kampo ng ng kasamaan. Sapagkat ganun din, sinabi niya, ako'y nagutom, nauhaw, walang maisuot, nagkasakita sa bilangguan at hindi niyo pinaglingkuran. At nagtatanong din sila, kailan po namin kayo nakitang nagutom o nauhaw? Sabi ng Panginoon, nang pagkaitan ninyo ng tulong, ang isa sa maliliit na ito, ako ang inyong pinagkaitan. No? Kita natin yung magagawa natin para sa mga nasa purgatorio. At yung magagawa din natin ngayon para naman sa ating sarili pagdating ng taktang panahon na tayo husgahan ng ating Panginoong Diyos. Hindi tayo hinihingan ng maraming bagay. Hindi tayo nahihingan ng malaking magagawa natin. Tingnan natin yung mga sinasabi dito. Mga simpleng pangangailangan ng isang tao. Pagkagutom, pagkauhaw, walang madamit, walang maisuot, nasa bilangguan. Yung pagtugon natin doon, yun ay makakatulong sa atin para tayo mapabilang din sa mga nasa langit na. At hindi tayo magtagal sa state of suffering. Yung sa simbahang, tinatawag nating suffering church, yung mga nasa purgatorio. Kaya minamahal na mga kapatid, napakaganda ng pagdiriwang natin ngayon. Ito po ay nagpapaalala sa atin ng pagpapala at awan ng Diyos sa mga namatay na at yung magagawa natin para sa ating mga minamahal na yumao at yung magagawa na din natin para sa ating sarili sapagkat ang ating buhay naman sa daigdig na ito, hindi tayo pang matagalan dito, lilipas tayo. Kaya minamahal na mga kapatid, gawin natin ang pwede nating magawa para sa ating kapwa sa mga buhay man o sa mga yumao na sapagkat ginawa na ng Diyos ang para sa ating kaligtasan. Kung tayo man ay mapahamak, ito ay dahil sa ating kapabayaan. Ang gusto ng Diyos, tayong lahat, ang mga nandito pa sa mundo, sa ibabaw ng mundong ito, ang simbahang naglalakbay, ang mga naghihirap sa purgatorio, ang simbahang nagdurusa, ay mapasama sa simbahang nagtagumpay sa langit. At tayo, bilang isang simbahan, ang nais ng Diyos ay sama-samang magpupuri at magpapasalamat sa Kanya, sa Kanyang kaharian. Pagpalain nawa po tayong lahat ng poong may kapal. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay iyong kalugdan upang ang mga pumanaw ay maiakyat sa kalangitan sa piling ng iyong anak na kaugnay namin ngayon bilang dahil sa kanyang pakikisamang matapat
bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas. Ngayon aming natitiyak na kamatay lilipas, dito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon namamatay, sa iyo bukas mabubuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may tapat, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugat sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagulat sa bula, sa pilayay nagpalakad, at nakiray sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming panananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulian magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo Bigayan rin. kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaangyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa liwanag
Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasayo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking mood at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paninili ko pa nanaligan, puso'y di ihilig sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas at takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Poon ika'y puno ng kabutihan, pastol kang nagmamahal sa kawang, inaakay sa luntiang pasulak. Tupay anak mo kung mawaglikman. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan sa'yo, aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking mood at ang gulang. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga yumao naway makarating sa iyong tahanan, mapayapat maningning, pakundangan sa ipinagdiriwang naming pagkabuhay ni Jesucristo na naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo, sumandali para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng main church ang paglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre
at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa main church, sa main store, at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ika-4, ngayong Sabado, ika-4 ng Nobyembre, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang Seminaryo Mayor ni San Francisco de Sales ay matatagpuan sa Barangay Marawoy, Lipa City. Ito ay isang bahay pormasyon ng mga kabataang lalaki na tumutugon sa panawagan ng Diyos sa buhay pagpapari. Sa paglipas ng panahon, ang seminaryo ay dumaan sa maraming pagsubok at pangangailangan. Sa biyaya ng Diyos at sa suporta ng mga taong may mabubuting kalooban, ang seminaryo ay nakapagpatuloy sa paghuhubog ng mga kabataang lalaki magpahanggang sa kasalukuyan. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpapatuloy pa rin ang adhikain ng seminaryo na matugunan ang mga pangangailangan ng mga seminarista sa maraming aspeto. Hindi iniaalis ng seminaryo ang paghingi ng tulong sapagkat hindi rin tumitigil ng pagpapadala ang Diyos ng mga taong may mabubuting kalooban. Sa diwang ito, nananabik ang aming puso na tanggapin ng bukas palad anumang tulong na inyong maipagkakaloob para sa seminaryo at para sa mga hinuhubog sa buhay pagpapari. Ang isang palad na marunong magkaloob at magbigay ay isa na ring pusong nag-aalay. Hindi man po namin kayo nakikilala, ngunit ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang bahalang magbalik ng inyong kabutihan na ibinigay para sa aming kapakanan. Maraming salamat po. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Pakihanda na po ang mga pababasbasan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Diyos, Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Duwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo sa maringal na pagbabasbas. Ang Diyos na nagkaloob ng tanang buhay at kasiyahan sa mga tao, ay siya nawang magpala sa inyo na nananalig sa pagkabuhay ni Kristo sa ikapagkakamit ng pag-asang mabubuhay magpasawalang hanggan. Amen. Sa paglalakbay ninyo sa daigdig, ipagkaloob nawa ng Diyos ang kapatawaran sa kasalanan sa mga nauna ng lumisan at sumapit na sa hantungan ng paglalakbay. Ipagkaloob nawa ng Diyos ang kapayapaan at kaliwanagan sa buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa inyong pananampalataya at pagkabuhay ni Jesucristo, makamtanawa ninyo ang pakikisalo sa kanyang kaligayahan magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili